Praise the Lord. Sa mga oras na ito, inanyahan namin ang mga bagong dalo sa araw na ito. Inanyahan namin po sila sa kaligitnaan upang ating sila i-welcome. Amen. May mga baguhan po ba dyan? Sa labas Meron. po. Darating. Praise the Lord. Sa labas po, baka mayroon. Pakidala po dito sa loob ng simbahan. Welcome. Meron pa po dyan sa labas. Amen. Darating. Amen. Ito pa. Mga sister, Oh, praise God. baka may baguhan dyan sa labas. Meron pa dyan. Praise the Lord. Hallelujah. Mayroon pa po. Darating. Ayan, praise Okay po. God. Hallelujah. Praise God. Ang ating mga awit, ready na po. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Samahan mo po kami sa pag-awit. Halina sa pamilya, kami nagagala na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagala na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagala na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Ang pamilya ni El Shaddai. Ang pamilya ni El Shaddai. Praise God. Mga kapatid, we are very happy to welcome you, brothers and sisters, to the family of El Shaddai. Ang El Shaddai po ay, ang El Shaddai DWXI Prayer Partner Fellowship International ay isa po itong Catholic Charismatic Renewal Movement po. Sa wikang Hebreo, ang El Shaddai ay isa po itong ipinakilalang pangalan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na siyang may likha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang nagbibigay
buhay at ikinabubuhay ng sangkatauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Ang layunin ng El Shaddai po ay Catholic Charismatic Renewal po ay ito'y upang ihayag ang salita ng Diyos at ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan at kabutihan at pag-ibig sa mga taong batbat ng suliranin sa buhay at kaguluhan, upang sa ganon mabigyan kapayapaan ang kanilang puso't isipan at kaguluhan. At ganon din po at mabigyan kagalingan ang lahat ng taong may uri at karamdaman, physical at spiritual. At ganon din po, at sa pamagitan, Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, ang hawak-hawak ninyong panyo at bookmarks, nandiyan nakasulat sa panyo ang Salmo 91 na siyang dinadasal mula sa lahat ng mga prayer partners all over the world. Mula alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 6 ng gabi. Pwede din po siya dasalin oras-oras. Manalig tayo at magtiwala sa salita ng Diyos, anuman ating mga kahilingan, anuman ang mga karamdaman ay kanyang tutugunin. At ang bookmark naman po ay nakasulat ang schedule dyan, Monday to Friday sa St. Joseph Church sa Central. At dito naman po pag Saturday po dito sa Sacred Heart, at sa Sunday po doon sa ground, sa Saikong ground po, sa school ground. At mga kapatid, pwede po ba namin malaman ang inyong mga pangalan at tagasan po kayo sa bansang Pilipinas? Rizal May Apricano from Las Piñas. Las Piñas, Brother Romel from Bohol. Bohol, Desiree from Bataan. Bataan, Blazel Jimenez from Pangasinan. Pangasinan, Giselle Salvador from Mindanao. Mindanao, Michelle Ibay from Cagayan Valley. Cagayan Valley, Era Tangkawan from Bohol. Bohol. Pwede balik doon, sis. Pwede balik doon. Mga kapatid, naway hindi ito ang una at huli ninyong pagdalo sa banal na gawain at naway ito ang umpisa ninyong pakikipagkubinat tuwing araw ng inyong mga day off. Salamat po sa inyo. At palakpakan po natin ang ating mga kapatid sa mga bago nating pamilya kay El Shaddai. Praise Pwede the na po Lord. kayong magsibalik po sa upuan Thank you ninyo. mga sisters and brother. Salamat. Praise the Lord. Sa mga oras na ito, dadako na po tayo sa sharing portion. Sinong pinagpala dyan? Praise Amen. the Lahat Lord. po pinagpala. Okay? Ang una pong magsishare po ay tawagin natin si Brother Romiel Cañeda. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon, si Yahweh El Shaddai. God is good. All the time. And all the time. And God all is is good. Amen. It is really a dream come true for me. Salamat kay Yahweh El Shaddai. Dahil nung nasa Bohol pa lang ako, palagi ko lang ito napapanood sa Facebook. Sabi ko kay Lord, papuntahin mo na ako sa Hong Kong. At gusto kong umatin ng gawain doon sa Hong Kong chapter. At salamat kay Yahweh El Shaddai, narito na ako. Amen! Woo! Praise the Lord. And nagpapasalamat din ako kay Yahweh El Shaddai kasi binigyan pa ko ng panibagong taon. I just celebrated my birthday last June 11. Wow! Happy birthday, Thank you po. brother! Salamat sa ating Panginoon sa mga biyayang patuloy niyang pinagkakalob sa aking buhay. At salamat din dahil marami kong nakilala dito mga ate at mga nanay dito sa Hong Kong chapter sa Yahweh Missionary. Noong wala pa ko sa paglilingkod kay Yahweh El Shaddai, hindi pa ako tinawag bilang preacher. Preacher pala ako sa Bohol, mga kapatid. Praise God! So, nung wala pa ako sa gawain kay Lord, palagi kong naiinggit sa mga bata na kasama yung kanilang mga ate, mga magulang. Dahil maaga po kong nawala ng magulang. Grade 3 pa lang ako, yung aking nanay, maagang sumakabilang buhay. Yung aking tatay rin, maaga rin sumakabilang bahay. So, pareho silang nawala sa akin. Kaya
minsan naiinggit ako. Pero nung ako'y tinawag ni Lord dito sa kanyang ubasan, so ang dami ko palang nanay at mga tatay, mga ate at kuya. Praise God. Wala man akong mga magulang, mga ate na yumayakap dati. Ngayon, ang sobrang dami. Praise God. Iba-iba pang mga amoy. Di ba? Amen. Iba-ibang mga pagpapala, kaya wala siya dahil. And of course, maraming salamat yung mga ate ko dito sa Hong Kong chapter na naging daluyan ng pagpapala. Dahil nung ako nag-celebrate ng birthday 2 years ago, first time kong naka-receive ng package from Hong Kong chapter. Amen. Sa buong buhay ko, galing pa ng Hong Kong. Salamat kay Lord sa lahat ng mga pribilehiyo na kanyang pinaparana sa aking buhay. And I believe marami pang pagpapalang darating pa sa ating mga buhay. Amen. And Lord, all the glory, all the adoration, honor, and thanksgiving to you alone. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. Praise God. Talaga pong God is good all the time. Ang pangalawang magpapatotoo. Sorry po, wala na pong time. Sa susunod na lang po. At sa mga oras na ito ay ating Praise the Lord. Bago po tayo magsitayo, meron lang po akong special announcement. We would like to call the names of these following sisters, kung pwede. Mga 2:45, mag-report po kayo dun sa likod kay Mami Cindy dahil kailangan po kayo. Sister Aida Gayranara ng Mindanao, Sister Narisa Bangad, Baguio, Sister Norma Rufina Ilostrissimo ng Ilocos Sur, Sister Gina Makalindong ng Bulacan, Sister Jessica Aquino ng Pangasinan Group, and Sister Mercy Traso ng Bohol. Mamaya po mga around 2:45, pumunta po kayo sa likod dito po sa may bandang simbahan, may pintuan po doon, pasok po kayo, kailangan po kayong ma-meet ni Sister Cindy. Maraming salamat. For final screening daw po ito. Mukhang mag-aartista ba? Sorry po, Joe. Ayun po, ayun. Kung nandito po kayo sa loob or nasa labas kayo, 2:45 po. Maraming salamat. Praise God. Mga kapatid, masipaghanda na po tayo at tayo na pong tumayo. Atin pong tatawagin ang El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong chapter, at kasama ang liturgical dancer with provincial dancer with Negros Occidental Group, at sa panalangin ni Sister Arneda. Praise God. Amen. Oh, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. O dakilang Amang Yahweh Shaddai, pinupuri, sinasamba po namin kayo at pinapasalamatan po namin kayo sa napakinggan namin ng iyong mga salita at aming pinagsaluhan ng iyong banal na Kristiya na aming nagbibigay sa aming kalakasan. Pagpalain niyo po at samahan ang mga choir po na hinanda ang kanilang mga awit na makalangit na ito po ay yung masamyong handog nila po sa inyo. Samahan din yung bawat kalundan, ang mga liturgical dancer, provincial dancer, bawat hindak at bawat kumpas na kanilang mga kamay, ay ito po ay, kayo po ay mapaparangalan at mapupurihan. Idinudulog din po namin ang iyong sinugo na aming preacher dito na si Brother Rod Banyares. Pagpalaan niyo po ang ihayag niyang banal na salita, na siya po magbibigay kagalakan at kapayapaan sa aming puso. Kaya sa iyo lamang po namin hinahabilin ang buong araw na to sa katagumpayan ng bawat tatanggapin namin na pagpapala ng namumula sa inyo. Maraming salamat po. To God be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin, 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 purihin! Hallelujah! Ating Diyos na buhay! Amen po ba? Hallelujah! Pinagpala po ba ang lahat? Amen! Praise the Lord! Lahat po tayo pinagpala. Amen? Sa kabila ng buhos ng ulan, dahil lahat po tayo naniniwala, lahat ng galing sa langit
ay blessing. Amen po ba? Hallelujah. Isagaw po natin, welcome Holy Spirit! Welcome, Holy Spirit! Mas malakas! Welcome, Holy Spirit! Thank you, Jesus. Hallelujah. We welcome you in this place. Hallelujah. Tunay nga wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Hallelujah. Itas mo natin ang mataas ng ating mga kamay. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na aming pupurihin, O Diyos. Sasambahin at dadakalain sa aming mga buhay. Hallelujah. Tinatas namin yung dakilang pangalan, Panginoong Jesus. Hallelujah. Awitin po nating lahat na nanggagaling sa ating mga puso. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasamba, dadakilain, tinataas ka namin, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Ang banal mong Espiritu. Ang banal mong Espiritu ay kalakasan mo't gabay, Panginoon. Manahan ka sa buhay ko, puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Amen, amen. Minsan pa, ikaw ang Diyos na aming pupurihin, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasamba, dadakilain, tinataas ka namin, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Ang banal mong Espiritu. Ang banal mong Espiritu ay kalakasan mo't gabay, Panginoon. Manahan ka. Manahan ka sa buhay ko, puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Upang mabuhay. Upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang banal na Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sino po dito yung mga pinaghaharian ng Diyos? Hallelujah. Praise the Lord. Lahat po tayo. Amen. Thank you, Jesus. At sino po dito yung mga magnificent army ng Diyos? Tayong lahat ay mga pinilit hinirang. Amen? Hallelujah! Lahat po tayo sumayaw, umindog sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ilabas ang mga banyo! Hallelujah! Mga magnificent army ng Diyos! Hallelujah! Magnificent! Praise the Lord! Na nagsasanay sa pakikibaka, Hallelujah!
napapagod. Di umaayaw kami magnificent army ng Diyos. Magnificent army ng Diyos na nagsasanay sa pakikibaka. Tinipon upang maging tagapagtanggol ng kaharian ng Diyos. Tayo mga pinilit-hinirang tinuturuan ang kabutihan upang magiging panlaban sa lahat ng uri ng kasamaan. Mabisan sa dagat ng tao ay pag-ibig, naglalakad niya ng lahat ng kalooban. Nagkakaisa sa pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos, pinalalakad. Naging handa sa pagsunod, di napapagod. Di umaayaw kami magnificent army ng Diyos. Nagkakaisa sa pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos, pinalalakad. Naging handa sa pagsunod, di napapagod. Di umaayaw kami magnificent army ng Diyos. Nagkakaisa sa pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos, pinalalakad. Laging handa sa pagsunod, di napapagod. Di umaayaw kami magnificent army ng Diyos. Ang Diyos ay purihin, ngalan niya ay ating sambahin. Ating siyang awitan, kadakilaan niya ay sambitin. Itaas ang tinig, ibig ng ating awit. Ang papuring tugtugin ay ating paghusayin. Musika ay gamitin sa pagpupuri sa ating Diyos. Tayo ay mag-alay, pasasalamat sa Diyos na buhay. Tayo ay hinirang upang siya ay mapaglingkuran. Kadakilaan ng Diyos, sambitin ang labi. Ngalan niya itaas, Jesus na ating hari. Isigaw sa buong mundo ang papuri sa ating Diyos. Purihin ang Diyos! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God. Purihin, purihin, purihin natin ating Diyos na buhay! Amen. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Salamat po sa iyong banal na presensya, O Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Muli po natin itaas sa ating mga kamay sa ating Diyos na buhay. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Ikaw lamang aming aawitan, O Diyos, pupurihin. Hallelujah! Sa piling mo, O Diyos, laging may kapayapaan. Sa piling mo, O Diyos, kami ay ligtas. Hallelujah! Thank you, Jesus. O Diyos, Ikaw ang aming buhay. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Pag-ising sa umaga, o kay ganda ng aking nakikita, puso ko'y nagagalak sa kamangha-mangha mong gawa.
makilala ka, ang buhay ko'y sumigla sa piling mo'y may kapayapaan at ako ay ligtas. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pag-ising sa umaga, o kay ganda ng ating nakikita, puso ko'y nagagalak sa kamangha-mangha mong gawa. Nang makilala ka, O Diyos, nang makilala ka, ang buhay ko'y sumigla sa piling mo'y may kapayapaan at ako ay ligtas. Awitan, hallelujah! Awitan, pupurihin, sasampahin kita, magpakailanman luwalhatin ang ngalan mo, O Diyos, ikaw ang buhay ko. Minsan pa, pag-gising sa umaga. Yes, hallelujah. Sa umaga. O kay ganda ng aking nakikita, O Diyos. Salamat po sa iyong mga likha. Hallelujah. Nakikita, puso ko'y nagagalak sa kamangha-mangha mong gawa. Nang makilala ka, ang buhay ko'y sumigla
God be in the highest glory. Amen. And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now, let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that
you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Through the years you made it clear that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. I will praise you till I die, El Shaddai. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin, Ama, sa araw na ito. Patuloy naming itinataas ang iyong banal at dakilang pangalan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ikaw ang Diyos na hindi mahirap lapitan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay at nagkakaloob ng lahat ng aming pangailangan. Kaya Ama, sa araw na ito, kami po ay buong puso na lumalapit at dumudulog sa iyo. At inihiling namin, Ama, na ang gawain na ito ay patuloy niyo pong pagpalain. Patuloy mo itong samahan. At pagpalain mo lagi, dakilang Diyos, ang bawat isa na laging dumadalo at pumupunta sa gawain na ito. Huwag niyo po silang bibiguin, dakilang Ama. Dalangin ko, dakilang Diyos, na anuman ang kanilang mga pangailangan, ipagkaloob mo po ito, Ama, sa kanila sa araw na ito. At kung sila man, Panginoon, ay may problema, may pagsubok sa buhay, tulungan sila, Ama, na makalaya sa araw na ito. At higit sa lahat, kung sila man ay may sakit at may karamdaman, dalangin namin na sa araw na ito sila ay pagalingin. At naniniwala kami na silang lahat na naririto ngayon ay pinagtagumpay mo na sa buhay. Daming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin ko po na pagpalain mo ang mabuting balita na amin pong pag-aaralan. Sundan ito ng himala at kababalaghan, at upang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan, magbigay sa amin ng malaking pag-asa. At inaangkin na namin, dakilang Diyos,
na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya Ama, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng parangal, lahat ng pagluwalhati, at ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halika na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Tanging pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya, Hallelujah, sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Tanging pag-asa. Hallelujah, Praise God. Sige po, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Naniniwala po ako na may gagawin ang Diyos sa araw na ito. At ating pong itutuloy ang ating pag-aaral. Ito po ay yung part 2 ng aking ibinahagi sa inyo nung nakaraang linggo about the importance of prayer. Basahin uli natin ang ating binasa nung nakaraan sa aklat ng Ephesians chapter 6, verse 18. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita o sa kanyang mga salita, mga kapatid, ating papurihan at palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai.
Glory to God, glory to Christ Jesus. So ang dalangin ko sa ating Diyos, kayong lahat ay lagi niyang abutin ng kanyang mapagpalang kamay. Walang nananalangin sa Diyos na hindi pinagpapala ng Diyos. Kaya ito po ang aking patuloy na ibabahagi sa inyo at itutuloy natin kasi ang panalangin ay napakahalaga. Amen. Makakaupo tayo at tayo po ay makinig ng mabuti sa kanyang mensahe. Alam niyo po mga kapatid, isa po sa aking motivation sa aking pamilya, lalo sa aking mga anak, ay ang pananalangin. Lagi kong sinasabi, lalo sa aking mga anak, na huwag kayong makakalimot sa pananalangin. Kasi ang tagumpay ng tao ay galing sa Diyos. Naniniwala ba kayong ang tagumpay natin ay mula sa Diyos? Kaya ang sabi ko sa aking mga anak, kahit ano ang mangyari, kahit ano ang inyong marating, lagi kayong manalangin sa Diyos. Kaya kapag kami ay nag-uusap, yun ang lagi kong sinasabi sa kanila, nagpe-pray pa ba kayo? Kaya sabihin nyo sa iyong katabi, nagpe-pray ka pa ba? Anong sagot ng katabi? Alin kaya ang mas lamang? Ang manalangin o mag-cellphone? Sinong kasabing mas lamang ang panalangin? Sa buhay mo ha, hindi? Alin kaya ang mas lamang sa buhay natin ngayon? Ang manalangin o ang mag-cellphone? Pag ang sagot niyo ang panalangin, salamat kay Lord. Pero ang totoo, yung totohanan lang, para sa iyo, alin ang mas lamang sa iyo ngayon? Ang manalangin o ang mag-cellphone? O itaas ang kamay ng nagsasabing ang mas lamang sa kanya ngayon ay ang manalangin. Taas ang kamay. Okay, baba nyo na. Ito tapatan ha, totohanan lang ito. Sino naman ang nagsasabing mas lamang sa kanya mag-cellphone? Taas ang kamay. Ayan. Huwag kayong mahihiya kasi Diyos ang kausap nyo ngayon, hindi si Brother Rod. Amen ba? Kasi pag umaming ka, mayroong babaguhin ng Diyos sa iyo. Tama ba? Kasi mahirap naman na sasabihin natin, Brad, mas lamang sa akin ang pananalangin, pero hindi naman pala totoo. Tama ba? Kaya dito sa ating binasa ngayon, sabi ng Bible, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sabi mo sa iyong katabi, manalangin ka sa lahat ng pagkakataon. Alam niyo po, ang ating halimbawa sa pananalangin ay walang iba kundi si Jesus Christ. Si Jesus, after ng kanyang ministeryo o sa kanyang mga ginagawa, pupunta sa isang area na walang tao para manalangin. Baliktad niya sa atin. Tayo, pagtapos sa ating ginagawa, pupunta sa isang sulok at magsi-cellphone. Tama ba? Kaya opposite po yan kay Jesus. Pero ang tanong ko sa inyo, sino sa inyong gustong pagpalain? O sabihin mo sa katabi mo, lagi kang manalangin. Anong sagot ng katabi? Akala ko sabihin nyo, susubukan ko. Okay, sabi ng Bible, kung ito ay ating hihimayin, ano po, sabi ng banal na kasulatan, patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Kaya napakahalaga ng panalangin kasi ang panalangin ang siyang backbone ng gawain. Sabi nga, ministry without prayer is powerless. Pero pag ang ministry ay puno ng panalangin, powerful. Lalo sa pamilya, pag ang pamilya ay puno ng panalangin, hindi pwedeng hindi pagpalain ang pamilya. Kaya pag ang inyong pamilya ay lagi yung pinagpe-pray, maniwala kayo, hindi malalagay sa alanganin ang pamilya mo. Kailangan natin ng prayer, lalo na sa mga naglilingkod kay Lord. Kailangan ang panalangin.
Kaya wag lang yung sarili ang ipag-pray, dapat ipag-pray lang din natin ang lahat ng mga tinawag ng Diyos. Amen po? Kaya sabi po ng Bible, magbantay kayo at manalangin. Matthew chapter 26 verse 41. Magbantay kayo at manalangin upang wag kayong madaig ng tukso. Kaya sabi mo sa iyong katabi, magbantay at manalangin nang hindi natutokso. Hong Kong ito. Hindi ito Pilipinas. Sa Pilipinas, maraming chismosa. Pag ikaw ay nagpatokso, buong barangay, malalaman. Dito sa Hong Kong, marami ng toksong dumating sa iyo, wala pa nakakaalam. Andyan pa ba kayo? Ay, may bisita pala tayo. Andito pala si Teacher Agnes. Bigla ko nagulat, andito pala siya. Okay lang ba kayo? O, huwag kayo magagalit kay Brother Rod, ha? Kasi sa Pilipinas kasi, pag natukso ka, kalat ka agad yan sa buong barangay. Dito, pag natukso ka, walang nakakaalam. Ikaw lang yun. Andyan pa ba kayo? Kaya sabi ng Bible, magbantay kayo at manalangin. Para upang wag kayong madaig ng tukso. Kanino sinabi ito ni Jesus? Sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga followers. Tayong lahat ay followers ni Christ. Kaya yung word na ito, sa atin, sinasabi ngayon. Kaya sabi mo sa katabi mo uli, magbantay at manalangin upang huwag madaig ng tukso. O naniniwala ba kayo may tukso? Si Jesus tinukso sa ilang nung siya ay mag-fasting for almost 40 days and 40 nights. Sinong kasama niya doon sa ilang? Anong siya lang? Tinukso nga siya. Sinong kasama niya doon? Dalawa yung kasama niya. Sino yon? Sinong nagdala sa kanya sa ilang? Sino? Yan, kanya-kanyang interpretation. Di ba sabi ng Bible, dinala siya ng Espiritu sa ilang. Pagdating sa ilang, sinong inabutan niya doon? Ingat kayo. Akala nyo, nasa gawain na kayo, ligtas na kayo. Kasi, kung nasaan naroon si Jesus, doon nagbabantay ang demonyo. Kung saan tayo pumupunta, doon naman naghihintay ang demonyo. Kaya minsan hindi tayo makaiwas, lalo na kapag wala kang panalangin. Kaya sabi ng Bible, magbantay kayo at manalangin upang wag kayong madaig ng tukso. Tatandaan natin, na-share ko na rin po dito yon, na hindi lahat na nasa simbahan ay kay El Shaddai. Nag-usap si Jesus at si Satanas. Ang sabi ni Satanas, kita mo naman, lahat yan ay hindi sa'yo. Ang sabi ni Jesus, nako, lahat yan akin. Ang sabi ni Satanas, hindi ka nakasiguro. Ang sabi ni Jesus, tingnan mo, gumala ka, lahat yan ay akin. Ang sabi ni Satanas, sige, tingnan natin, gumala tayo. Gumala sila. Yung iba nandun kumakain pa. Ay, kumakain pa. Ay, baka magalit sa akin. Baka magalit sa akin mga kumakain, ha? Umikot sila. Pumunta sa likod. Nakita, ang daming kumakain. Excuse me, ha? Baka mamay sabi, brother, ikaw talaga, ha? Pati kami, pinakikialam mo, nagugutom kami. Sabi ni Satanas, kita mo yan? Akin yan. Kamot ngayon si Jesus, sabi niya, oo nga, ano, sa halip na nakikinig, kumakain. Sabi ni Jesus, doon naman tayo sa likod. Kita mo, mga nakikinig sila.
Akin yan. Sabi ni Satanas, oo nga ano. Nakikinig nga sila. Nakita ni Satanas yung isa. Hindi ka sigurado? Sabi ni Jesus, bakit na naman? Kita mo yung isa? Hindi niya asawa ang kasama niya. Akin yun. Sabi na mga ito si Brother Rod talaga, lagi ako tinutumbok nito. Huwag kayong mag-alala. Ang salita ng Diyos ay magkabila ay talim. Kung ikay natutumbok, ibig sabihin nun, mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos, manatili kang hindi mo asawa ang iyong kinakasama. Ang gusto ng Diyos, balikan mo siya. Para pag tuwing dumarating ang Father's Day, may bumabati sa iyo, Happy Father's Day. Hindi yung mayroong pagka-Father's Day, mayroong babati sa iyo, ikaw yung tatay na walang pakialam. Amen ba? Di ba ang sarap ng pakiramdam na tuwing Father's Day, ang unang babati sa iyo yung misis mo? At sasabihin pa, ito ang huwarang ama. Kahit anong hirap at tukso, andyan pa rin siya para sa akin. Kaya ang kanta ng misis mo, aking ka ngayon, aking ka bukas. Aking ka sa lahat ng oras. O hindi yun ang tono nun, ha? Baka sabihin nyo, Brad, hindi man tono nun eh. Tono ko yun, hindi nyo tono yun. Okay ba kayo? O, 2 linggo na po ang nakakalipas, ito yung ating tinatalakay about prayer. Kasi kung gusto nyo magtagumpay, laging magdasal. Yan ang susi. Sabi po ng ating binasa ng mga nakaraan, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin o laging manalangin at huwag mawawalan ng pag-asa. Always pray, sabi ng Bible, at huwag mawawalan ng pag-asa. Nang ibig sabihin, kung mayroon kang gustong makamtan sa buhay, manalangin ka lagi kay Lord. Alam niyo po ba na itong verse na ito, hindi ito nawawala sa akin. Ito lagi ang aking pinangahawakan. Lalo pag mayroon akong inihiling kay Lord. Yung mga abroad ko, ito yung verse ko, lagi. Napunta ako ng Dubai, ito rin pinanghawakan ko. Ang sabi ko, Lord, kung yung babaeng balo hindi tumigil sa pray para sa iyo at ibinigay mo sa kanyang katarungan, Lord, ibigay mo muli sa akin ang pagkakataon na mamisyon ng ibang bansa. Kaya binibigay ni Lord, hindi sinungaling ang Diyos. Hindi mo kailangan sa tao lumapit para ikaw ay pagpalain. Sa Diyos ka lumapit para ikaw ay pagpalain. Tama ba? Kaya kung gusto niyong pagpalain ang iyong buhay, huwag sa tao ang kapit. Kay El Shaddai ang kapit. Bakit? Kapag ang Diyos ang nagbigay, tiyak magiging masaya ka. Magiging maligaya ka. Kaya ngayon, ang tanong ay ganito, bakit mahalaga ang manalangin? Noong nakaraan, ay naibahagi ko sa inyo na dahil sa panalangin o dahil sa ang ating panalangin, ang ating sandata para sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Yun ang ibinahagi ko sa inyo. Ngayon naman, dahil ang panalangin ang ating sandata sa pagharap sa mga gawa ng kaaway. Kasi kanina, inumpisa natin sa tukso, di ba? So, ibig sabihin, mayroon talagang mga nagaganap sa buhay natin. May mga nangyayari kasi mayroon ang kaaway eh. Mayroong demonyo. Ang demonyo, hindi nyo nakikita yan. Kasi ang bad spirit, ang evil ay spirit po yan. Walang katawan. Kaya huwag kayo maniniwala na ang evil spirit may sungay, may buntot. Wala. Ang evil spirit, maganda, gwapo. Walang sungay. Kung magpapakita sa evil spirit may sungay, baka kumaripas ka ng takbo. Kung magpapakita sa evil spirit, ang ganda, ang bango, lalo kang lalapit. Nakukuha niyo ba yung point? O kayo mga babae, tanungin ko kayo. Nagpakita siyang evil spirit, may sungay, may buntot. Lalapit kayo? Kung nagpakita siyang evil spirit, ang gwapo. Matipuno.
na kapag tumitig sa iyo, talaga namang naaakit ka. Baka sabihin mong, di baling magkasala, di baling may asawa, gwapo naman ito. Kaya natutokso ang tao kasi hindi naman lalapit ang demonyo sa tao na mag-aanyong pangit. Mag-aanyong maganda yan. Kaya nga sabi ng Bible, ang masamang espiritu ay nagkukunwaring anghel na kaliwanagan. Kaya hindi lahat ng mabait anghel. Mayroong nagkukunwaring anghel. Ang tunay na mabait, hindi yan magsasalita, Brad, sis, mabait ako. Ang tunay na mabait, gagawa na lang yan ng mga bagay na mabuti para ipakita sa iyo na ito ang taong ito. Wala nang salita ang taong mabait. Kasi maraming mabait na hindi mo naririnigan ng salita, gumagawa na lang. Marami namang hindi mabait, ang galing magsalita. Yung tawag doon, Jollibee. Oy, millennial term yan, ha? Ano yung Jollibee? Ha? Siya lagi ang bida. Ano ba yung term doon sa Jollibee? O, kita nyo, alam nyo, no? Mga chismosa taga kayo. Okay ba kayo dyan? Okay. Sabi natin, dahil ang panalangin ang ating sandata sa pagharap sa mga gawa ng kaaway. So ngayon, pag-aaralan natin ito ng maganda para hindi tayo nagkakasala, hindi tayo nagkakamali. Kasi ang Bible ay nagtuturo sa atin kung sino ang ating kaaway. Kasi minsan, nagagalit tayo sa ating kapwa. Hindi tayo makapagpatawad sa ating kapwa. Ang sabi ng aklat ng Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Sa ibang translation ng Bible, sapagkat ang kalaban natin ay hindi tao, kundi mga espiritong namamayani sa himpapawid, mga hukbong espiritual. Nang ibig sabihin, wala tayong karapatan magalit sa tao kasi hindi yan ang kaaway mo. Hindi yan ang ating dapat na maging kagalit kasi minsan ang demonyo gumagamit lang yan ng instrumento. Gumagamit siya ng tao. Di ba na-share ko sa inyo minsan, ng paborito ng demonyong tirahan yung mga taong emotional. Kaya huwag kayong emotional. O totoo yung kaunting bagay lang, nag-i-emote ka na kaagad, delikado ka. Kaya sabi mo sa katabi mo, pag emotional ka, delikado ka. O sino yung tinirahan ng demonyo nung naibahagi natin nung nakaraan, di ba yung lalaking nakatira sa mga libingan? Doon tumira ang demonyo. Bakit? Kasi masyado siyang nasaktan. Kaya pag ikaw ay nasaktan, huwag ka maging emotional. Ang isipin mo lagi, pag may nawala, may darating. Hindi yun na pag iniwan ka ng boyfriend mo, magpapakamatay ka. Isipin mo na lang, napakalaki ng daigdig. Hindi lang Hong Kong. At hindi lang sa Hong Kong makakita ka ng para sa iyo. At hindi lang siyang lalaki sa buong daigdig. Ang daming lalaki sa buong daigdig. Kaya huwag mong sirain ang buhay mo sa isang taong nawala sa iyo. Tama ba? Kaya i-apply nyo lagi ang salitang pag may nawala, may darating. Isang nawala, 10 ang sobra na kayo. Gising ba kayo? O kaya, huwag kayong magagalit sa tao kasi hindi tao ang ating kaaway.
So ngayon, ano ba yung mga ginagawa ng kaaway? Ano ba yung mga gawain ng kaaway? Para makita natin na ang kaaway, mayroon siya mga ginagawa sa buhay ng tao para tayo ay sirain. Tayo ay talagang ibagsak. Gagamit siya ng mga pangyayari para tayo ay talagang mawala sa presensya ng God. Una, yung panghinain ka ng kaaway. Yung pagkikitaan ka ng mga pangit na bagay para manghina ka. Mag-iingat po tayo dyan. Kasi pag nakaramdam ka na ng discouragement, hindi ang gawa ng Diyos. Gawa yan ng demonyo. Paano ka madi-discourage? O minsan, di ba, may mga situation na para bang mayroon kang gustong mangyari, hindi nangyari sa iyo. So, na-disappoint ka. Tapos, manghihina ka na. Doon na ngayon papasok ang demonyo. Maging emotional ka na. Kita mo, hindi ka paborito. Kita mo, hindi ka pinapansin. O kita mo, wala kang ki. Sabi mo naman, demonyo mayroon, ito, susi ko. Andiyan ba kayo? Ang demonyo lagi ang papasok sa panahon na ikaw ay nakakaranas ng mga bagay na hindi maganda. Para manlupaypay tayo, manghina tayo. At pag nanghihina ka na, ano sasabihin ng kaaway? O yan, nagtagumpay ako. Kaya, wag nating papatulan yung mga gawa ng kaaway. Kasi ang mga gawa ng kaaway, ipakikita sa iyo ang mga pangit na sitwasyon para manlupaypay tayo. Kaya kailangan pag nalulupaypay na, nakakaranas tayo ng hindi magandang pakiramdam, ano ang ating susi doon? Prayer. Panalangin. Huwag ka mag-i-emote. Huwag mong sasabihin, wala naman akong pakinabang dito. Hindi naman ako napapansin dito. Doon na. Hanggang sa dumating ang time, mawawala ka na. Bakit? Kasi ang pakiramdam mo, awang-awa ka sa sarili mo. Tama ba? Tayong mga tinawag ng Diyos, hindi tayo dapat naaawa sa ating mga sarili. Bakit? Tayo ay anak ng Diyos. Sinong naniniwalang anak siya ng Diyos? Ay maging matapang ka. Anak ka ng Diyos eh. Ibig sabihin, kung ang katabi mo binigyan ng kaloob ng Diyos, ikaw binigyan din ng kaloob. At hindi pare-parehas ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. At walang taong sa Kanya ibinuhos ang lahat ng kaloob. Tama? Kaya pag hindi ka magaling kumanta, malay mo magaling ka sumayaw. Tama po? Hindi pare-parehas ang bigay ng Diyos eh. Kaya mapalad yung tao na magaling ng kumanta, magaling pang sumayaw, magaling pang tumugtog. Lahat ang sa kanya na, delikado yun. Bakit? Diyan kaya nahulog si Lucifer. Bakit? Si Lucifer kasi nasa kanya ang lahat. Hanggang dumating ang panahon, walang makapapantay sa akin. Wow! Kaya pag mayroon ka ng attitude na walang makapapantay sa iyo, ikaw na ang bida. Jollibee ka na. Tama ba? Kaya nga napakahalaga ng prayer para mapaglabanan natin ang posibleng magbibigay sa atin ng daan para tayo ay bumulusok. Kaya mahalaga ang prayer. Ngayon, kapag mayroong mga nangyayari sa buhay natin, isipin mo lagi na mayroong isang bagay na ibinigay ang Diyos sa iyo na dapat mong palutangin. Tama? Kaya huwag kayong mag-i-emote. Wala naman akong pakinabang. Ito nga, nag-apply akong sumayaw. Pares kaliwaan pa ako. Kaya nga minsan, ituturo ko minsan sa mga pagtuturo na there is no perfect style in worship. Kahit na hindi maganda ang boses mo, as long na ang boses mo ay iniaalay mo kay Kristo, kay Yahweh El Shaddai, sumasamba ka ng tama kay El Shaddai. Tapos sumasayaw ka sa Panginoon, pares kaliwa ang paa mo, huwag ka mahihiya. As long na yung pagsayaw mo ay iniaalay mo kay Yahweh El Shaddai, tama ang pagsayaw mo. Kaya tayo sumasablay kasi minsan
gusto natin perfect lagi. Na gusto natin ma-please yung tao. Huwag mong piliting ma-please mo yung tao. Ang gawin mo, ma-please mo si Yahweh El Shaddai na iyong sinasamba. At kapag yan ang ating ginawa, maniwala kayo, doon mo makakanta, kahit boses ko ay wala sa tono, ay wala sa tempo, okay lang ito. Tama ba? Pares kayo sintonado, pares kayo wala sa tono, wala kayo sa pagsayaw ng tama. Kaya nabubuo yung kanta, kaya sama-sama tayo. Gising mo ba kayo? Kaya ang gawain ng kaaway, ang gawain ng demonyo ay ito. Panghinain tayo. Gagawa siya ng mga bagay na hindi mo gusto para manglupaypay ka. Pag nangyari sa iyo yan, huwag mong tingnan yung nangyayari sa iyo. Lumuhod ka, manalangin ka sa Diyos para ikaw ay tulungan ni Yahweh El Shaddai. Anong sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7? Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Pagpamanhin yung translation ng Bible ko ha, kasi nung nag-upgrade ako ng cellphone, nawala yung aking kopyang original. Nag-download ako, ito ang kinahinatnan, iba na ang sinasabi. Pero maganda naman pakinggan. Ang sabi ng Bible, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa iyo. Kaya sa Diyos mo, ipagkatiwala ang lahat ng ating mga alalahanin. Kung may nangyayari sa buhay natin, sa Diyos natin ito ibigay. Huwag sa ating kaibigan. Ang sabi ng Bible, Siya ang nagmamalasakit sa iyo. Huwag mong isipin ng kaibigan mo, nagmamalasakit sa iyo kasi baka mamaya, sinare mo sa kanya ang problema mo, tapos nung i-share mo, nakarating na ng Japan, nakarating na Amerika, nakarating na kung saan-saan. Kaya ingat-ingat sa pag-share ng problema. Ang problema, hindi sinishare sa iba yan. Kapag matalino kang tao, don't share your problem to others. Tama po ba? Bakit? Kasi akala mo, mapapanatag ka. Lalo kang magkakaproblema. Kapag nalaman ng kapitbahay, na mayroon ka palang kinakasama, delikado yun. Gising ba kayo? O, sinang gising pa? Kaya wag na wag kayong magpapadala sa emosyon. Ang sabi ng Bible, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong mga problema, ang iyong alalahanin, dahil ang Diyos lang ang nagmamalasakit sa atin. Tama ba? O pangalawa, ano ba yung ginagawa ng kaaway para tayo ay talagang ibagsak? Sabi doon, ng ating pinag-aaralan, the importance of prayer. Ngayon, ang kaaway may ginagawa sa atin para tayo ay talagang hindi manalangin sa Kanya. So may mga gawain ng kaaway. Pangalawa na ginagawa niya sa atin, sa tao, ay binibigyan tayo ng karamdaman. Kayo mga nasa gawain ng Panginoon at nagkakaroon ng karamdaman, huwag kayong magtatampo kay Lord. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng sakit. Tama ba? Minsan nagtataka tayo, nagtatanong tayo, Lord, bakit nasa gawain mo ako, nagkakasakit ako? Tapos yung iba mawawala na sa gawain kasi ang tanong, Lord, akala ko ba gagaling ako, pero bakit nagkakasakit ako? Alam niyo ba na ang isang halimbawa niyan ay si Job? Napakaganda ng kanyang puso sa Panginoon, pero nagkasakit si Job. Bakit? Kasi walang magawa ang demonyo, kundi mainggit na mainggit eh. Lalo pag gumaganda ang buhay mo, nagagamit ka ng Diyos, naku, inggit na inggit ang demonyo. Ang demonyo kasi, ayaw niya natututo ka. Yan ang demonyo. Kasi, kaya pag ikaw ay pakinabang, bibirahin ka ng kaaway. Para hindi ka mapakinabangan. Pero ang taong prayerful, hindi pwedeng magtagumpay ang kaaway. Kaya ang susi po ng lahat para tayo ay laging magtagumpay prayer. Nagkakaroon tayo ng sakit, karamdaman, huwag mong isipin na, akala ko ba'y gawain ng Diyos ito?
ako ay gagaling. Hindi lahat ng panahon, kagalingan lagi ang ating natatanggap kasi minsan ginagamit din ng Diyos ang mga pangyayari, lalo ang karamdaman, para makita ng Diyos kung talagang tayo ay magtitiwala sa Kanya. Kasi kung naniniwala tayo na ang Diyos ang dakilang manggagamot, tatawanan mo lang kahit mayroon ka nararamdaman. Hindi na pag may naramdaman ka, naku, may kidney na ata ako. May kidney naman talaga lahat ng tao eh. Tapos hindi ka na makalakad. Tapos sasabihin, naku, may bato na ata ako sa kidney. Baka sabi ng demonyo, your word is granted. Tama ba? Sinabi mo eh. Kaya wag yung pangungunahan ng Panginoon. Kasi minsan, pag natutulog tayo, hindi natin alam ang nangyayari sa atin. Minsan namamali tayo ng higa. Pagising mo, masakit yung batok mo. Tapos pagising mo, masakit ang batok mo, sabi, naku, may high blood ata ako. Inamali ka lang pala ng higa. Kaya wag niyong pangungunahan ang Diyos. Kahit may nararamdaman ka, manalangin ka sa Panginoon. Prayer lang ang susi ng lahat ng bagay para tayo ay magtagumpay. Amen ba? Tapos, nagkukulang ka sa pangailangan, financial, huwag mong sisihin ng Panginoon sa bagay na yan kasi ang demonyo nga galit sa atin. Gagawa siya ng gagawa ng dahilan para ikaw ay manlupaypay, manghina. Kaya minsan sa financial, papasok ang kaaway. Tapos pag nagkukulang ka na, mag-iisip na tayo kung ano-ano. Hanggang maraming nawawala sa Panginoon kasi ang hanap ay pera. Magtitinda sa sentral. Hindi pupunta sa gawain ni El Shaddai kasi kikita daw na malaki sa sentral. Huwag niyong gagawin yun. Kasi pag nahuli kayo ng pulis, mas malaki ang babayaran nyo. Makontento kayo kung anong mayroon kayo sa buhay. Masiyahan kayo kung anong hawak nyo sa buhay. Pag nagkukulang ang susi, panalangin. Tatandaan natin na papasukin ng kaaway ang iyong pananalapi para ikaw ay malayo sa Diyos. Pero kapag naranasan mo yan, lumuhod ka lang sa Panginoon at manalangin. O ito, share ko sa inyo kasi wala na tayong time Si Brother Rod muntik na rin sa ganyan. Mabuti lang talaga mabait ang Diyos. Di ba? Kung narinig yung sharing ko, no, kayo nagpaalam kay Brother Mike para magpaaral sa mga anak. Magtatrabaho na lang, palibasa si Brother Rod, may mga tinapos din. Malakas ang loob. Kaya nung ako'y mag-apply, abang bilis. Ang dami naming in-interview, pero ako nakapasa. Ang galing ng demonyo, ano? Nagtaka ako, sabi ko, Lord, blessing mo ba ito o gawa ito ng demonyo sa akin? Kasi ang dami namin yung mga iba, may mga experience sa trabaho. Ako wala. Pero bakit ako na-hire? Nung ini-interview ako, paloko-loko ako. Ang tanong sa akin, how long you have an experience? Sabi ko, I have more than 10 years experience. Wala ako experience sa trabaho. Tapos tanong ako, mayroon sa akin pinakitang vehicle. Tapos sabi sa akin, kung sa Tagalog, kaya mo i-drive yan? Sabi ko, yes. Dalhin mo dito. Wala pala dito, nasa ibang bansa. Aba, kinamagahan, tinawagan ako ng agency. Sabi sa akin, punta ka rito dahil ikaw ang nakapasa. Ang galing. Sabi ko, wow. Pero parang hindi ako masaya. Kasi nga, preacher ako Tapos wala pang 1 linggo ata, may visa na ako Nakatatak na sa passport ko. Nagpa-medical ako, pasado pa rin. Kasabi ko, wow, biyaya ba ng Diyos to? Hindi. Parting Saudi Arabia po yun. Tapos, tinanong ko, may nagtanong ako doon sa mga ando doon galing sa Saudi. Sabi ko, dyan ba pwede kang magbasa ng Biblia? Sabi, ay naku Brad, kung gusto mamatay ng maaga. Kaya doon ako nagising, sabi ko, nako, hindi to gawa ng Diyos sa akin. Gawa ito ng demonyo sa akin. Bakit nangyari sa akin yun? Kasi nga, nag-struggle ako sa financial kasi magpapaaral ako ng mga bata. Pero alam niyo po, nung ako'y mag-pray kay Lord, sabi ko, Lord, kung talagang dito ako sa ministry,
Ano yon? On the spot yun ha. Sabi ko, kung ako ay talaga sa paglilingkod sa gawain na ito, i-duty niyo po ako kay Brother Mike sa araw na ito. Galing na nga mga condition, talaga namang imposible. Pagkatapos mag-pray, biglang nag-message sa akin, o tumawag ata, Sister Connie, yung sa deployment natin sa Maynila. Sabi sa akin, Parts, pwede ka ba mag-duty kay Brother Mike? Sabi ko, kailan? Ngayon. Wala akong dalawang salita. Sabi ko, yes. Sabi niya, punta ka sa Morsolo. Dito mo siya susunduin. Punta ka daw ng Morsolo. Ako naman, tuwang-tuwa. Sabi ko, galing talaga ni Lord. Dala ko yung passport ko na may visa. Kinaumagahan, ito na. Kwentuhan na. Tapos sabi ko, Brother Mike, answered prayer po ako. Sabi niya, bakit? Ito po yung passport ko. Binigay ko sa kanya. Pagtingin, may visa. Sabi niya, oh, may visa ka. Sabi ko, yan po. Kako ang dahilan, bakit ako naririto? O sabi niya, bakit? Sabi ko, nag-pray po kay Lord, kung talagang sa paglilingkod ako, i-duty niya ako sa iyo. Na-duty po ako. Kaya sabi ko, ibig sabihin, hindi ako sa pagkatrabaho, sa paglilingkod ako. So sabi ni Brother Mike sa akin, paano itong visa mo? Sabi ko, ipapakancel ko po yan para maglingkod kay El Shaddai. Tapos sabi niya sa akin, paano yung mga anak mo? Sabi ko, bahala si Lord sa kanila. Binigay ko sa kamay ng Diyos ang mga anak ko. Ang katuwiran ko, kung talagang kalooban ng Diyos, makatapos sila. Kung hindi naman, sabi ko, wala akong magagawa. Kundi sumunod sa gusto ng Panginoon. Tingnan ang ginawa ng Diyos sa buhay namin. Yung mga anak kong pinoproblema, ngayon, 2 o 3 na sila tapos. Kasi itong June, tapos na yung isa kong anak. At alam mo, ito pang pinakamaganda. Hindi ako nagyayabang sa inyo. Sinishare ko lang ito para makita natin na ang Diyos ay hindi sinungaling. Yung 3 anak ko na tapos, lahat sila engineer. Isang civil, isang mechanical, at isang industrial engineering. Yun ang mga course nila. Kaya sabi ko, ano pang dahilan para hindi ako maglingkod kay Lord? Binigay na niya ang lahat. Amen ba? Ang Diyos nagbibigay ng lahat. Pero kayo, huwag kayong bibigay. Huwag niyong ibibigay lahat sa kaibigan niyo. Delikado yan. Lalo kayo mga babae. Huwag niyong sabihin, binigay ko na ang lahat. Iniwan mo pa rin. Amen ba? Yan si brother, hindi mawala may singit talaga ang... Kaya kayo mga naririto sa gawain ng Panginoon, prayer ang kailangan. Maniwala kayo. Hindi mali ang pinuntahan ninyo. Tama ang inyong binabaybay sa buhay. At ito ang pinakamaganda. Kasi ako ay nakarely din sa paniniwala ng ating punong lingkod. Alam niyo po, no, ako ay magbukas ng aking cellphone, isa po sa upload ng ating mga kasama na isang pahayag ng ating punong lingkod sa gawain dito. Na yun din ang aking prinsipyo. Nang sabi niya, ang gawain ito ay gawain ng Diyos. Kasi may nagtanong kay Brother Mike na paanong gawain kapag wala na si Brother Mike? Ang sagot ni Brother Mike, simple lang. Ang gawain ito ay gawain ng Diyos. Hindi kito gawain. At ang Diyos ang maglalagay ng kapalit niya. At ang kanyang binanggit, mayroon siya 3 anak na lalaki at 8 apong lalaki. Nang sabi ni Brother Mike, ang Diyos ang maglalagay ng ipapalit sa kanya. Kaya wala tayong dapat ikakaba at ikatakot. Alam niyo kung bakit? Hindi ito gawain ng tao. Gawain ito ng ating Yahweh El Shaddai. Kaya hindi po kayo nagkamali ng inyong pinuntahan. Hindi ko sinasabi ng ibang gawain na hindi gawain ng Diyos. Ang akin lang itong ministering ito kasi kahit ako po ay nakaranas ng tagumpay galing sa Diyos.
na hindi ko alam kung ako'y wala sa gawain ito, iwan ko kung makakapagpatapos kami ng mga anak. Malabo. Pero grasya ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya kayong mga naririto sa gawain ng Panginoon, huwag kayong magdalawang isip. Lahat ng ating nararanasan, manalangin lang lagi kay Yahweh El Shaddai. Pag may problema, huwag mag-iisip na lumayo. Amen ba? Huwag kayong mag-iisip na tumigil. Lalo kayong kumapit sa kamay ng Diyos. Panalangin ang susi. Ang sabi ng Bible, always pray and not give up. Laging manalangin at huwag susuko. Laging manalangin at huwag mawawalan ng pag-asa. Kaya nga sa araw na ito, nawa kayong lahat ay pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Kaya sa araw na ito, ang dalangin ko, anuman ang iyong makahilingan, ibigay ng Diyos sa inyo. So, salamat din sa ating Panginoon dahil dalawang ating visitor sa araw na ito, ang galing sa Bohol, at nagilingkod din kay Lord, at isa ring preacher ng Bohol. Amen. Yan ang mga lingkod ng Diyos. Kapag napupunta ng ibang bansa, gawain ng Diyos ang unang hinahanap. Amen. Kat isang linggo lang siya dito, ang gawain pa rin ni El Shaddai ang unang hinanap. Kaya salamat sa Diyos, nawa kayong mga nanay at mga tatay, kasi kayong mga nanay, tatay na rin. Kasi nanay na, tatay pa. Pagpalain kayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Tayong lahat at tayo po'y dumulog sa ating Panginoon. Napagpala ba kayo ng salita ng Diyos? Sino napagpala? Okay. Huwag kayong mag-alinlangan, ha? Ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. So hawakan na po ninyo ang iyong mga daladalahan. Yakapin niyo po yan. And everybody close our eyes. Let us put ourselves in the presence of God. Hallelujah. My prayer, O Lord, from the ends of the earth I cry. Your peace will lead me to the rock that is higher than I. And hear my prayer, O Lord. From the ends of the earth I cry. Your peace will lead me. It is higher than I, for you have been my strength. With you forever in the shadows of your wings. My prayer, O Lord, from the ends of the earth, from the ends of the earth I cry. Your peace will lead of troubles. A tower. You forever in the shelter of your wings, for you have been my. Thank you, Lord Jesus. Na mga pangyayari sa buhay natin at tayo ay nanghihina, lagi kang magdasal kay Lord.
bibigyan kanya muli ng kalakasan. At kung nakakaranas man tayo ng karamdaman, sakit sa ating katawan, lagi ka mag-pray kay God. Sakit, walang karamdaman na hindi niya kayang pagaling. Alam at nakakita nito. Lagi tayong magdasal sa Kanya. Huwag nating hayaan na mga pangyayaring ito ay maging dahilan ng ating pagkawalay sa Diyos. Bagkus gamitin natin ang mga pangyayaring ito para lalo tayo ng Diyos. Banal na Diyos na nasa langit, maraming ang aking mga kapatid na ito na naririto ngayon, dalangin ko, Ama, na lagi mo silang abutin ng iyong mapagpalang kamay. Bigyan mo lagi sila, Ama, ng kalakasan at katatagan. Patuloy mo silang bigyan ng magandang kalusugan. Ilayo mo sila, Ama, sa lahat ng sakit at karamdaman at sa lahat ng gawa ng kaaway. Dalangin ko, Ama, na pagpalain mo lagi ang kalang mga hanap buhay, trabaho, Panginoon, sa bansang ito. Pagpalain mo lagi, Ama, ang kalang mga pinagkatrabahuan. Ang kalang mga amo, Panginoon Diyos, ay pagpalain mo rin po. Gamitin mo ang kalang mga amo na maging pagpapala sa aking mga kapatid na ito. At pagpalain mo rin po lagi, Ama, ang aming mga mahal sa buhay. Ingatan sila at proteksyonan. O Diyos, umaasa kami, lahat ng naririto ngayon ay pinagpala mo ang buhay. Amang banal, pagpalain mo rin po lahat ng hawak ng kamay na ito. Basbasan at taluyan ito ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na at kami po ay naniniwala na lahat silang naririto ngayon ay answered prayer na. Pagpalain mo, Ama, lahat ng iyong mga manggagawa. Ang music ministry, Father God, pagpalain mo sila. Ang dancing ministry, Father God, pagpalain mo lagi sila. At ang mga layman, Lord, lagi mo silang samahan at pagpalain. Ang liturgical ministry, Lord, i-bless mo lagi ang kanilang mga paglilingkod sa iyo. At ang body of counsel, Father God, lagi mong ibigay ang tagumpay sa bawat pamumuno at paglilingkod ng bawat isa. At kami ay nananalig na ang gawaing ito ay lagi mo itong pagpapalain at sasamahan. Lord, maraming salamat at pagpalain niyo po, Lord, ang aming mga bagong nakasama ngayon sa lugar na ito, ang aming kapatid na galing sa Bohol, samahan mo siya at pagpalain sa kanyang pagbabakasyon sa bansang ito. Ang lahat ng mga bagong attend, Panginoon, sa gawain nito, patuloy mo silang amasamahan at ingatan. At maging ang aming kapatid, Panginoon, na Sister Agnes na naging bahagi ng ministry ito, Lord, pagpalain mo siya at samahan lagi ang buhay. Amang banal, salamat po at amin ang inaangkin na ngayong araw na ito kaming lahat ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Salamat, Ama, at sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen and Amen. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless us all.
manatili po tayong nakatayo at dasalin po natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyang makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at tiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong namamasdan. Iyaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggala, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad, itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang banal at makapangyarihan na salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang kinila. Sabing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Angkinin mo na. Angkinin mo na. Angkinin. Answered prayer ka na. Angkinin mo na. Angkinin. Pinagpala ka na. Angkinin mo na. Angkinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, tiyak ibibigay na. Pagpapala mo'y ibahagi sa iba. Angkinin mo na. Angkinin. Answer prayer ka na. Angkinin mo na. Angkinin.
Answered prayer ka na, pasalamatan mo na ngayon. Ang Diyos Ama, pasalamatan mo na ngayon. Ang Diyos Ama, pasalamatan mo na ngayon. Ang Diyos Ama, akinin mo na. God bless us all. See you again next Sunday. God bless us all.